Alright, so magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay huling araw ng buwan ng Enero. Ngayon po ay January 31, araw po ng Wednesday. Siyempre po, welcome po sa programang Talk with Boss D, Luzon, Visayas, Mindanao. At yung mga nakatutok po sa atin na mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, siyempre binabati natin kayo ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At yung nga, para po sa mga kaibigan natin nakatutok sa atin, talaga hong mainit itong buwan ng Enero kung saan marami hong nangyari, especially po sa usapin ng pampolitika natin. No? Yung mga dating magkakasama, mukhang hindi na ho nagkakasama-sama na yung dating tinatawag natin na Team Unity, hindi na ho ata sila. Talagang ganun ho talaga ata sa politika, no? Walang permanente magkakaibigan, walang permanente magkakamag-anak. Talagang yan na po ang bahagi ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Pagdating ng nalalapit na eleksyon, dumadami ho yung magkakaibigan, dumadami po yung mga dating magkakaaway na ngayon magkakabate. Pero pagkatapos ng halalan, ayun nga ang nakakalungkot isipin, no? Talagang sabi nila, wala talagang permanente pagdating sa usapin ng politika. Saan ho ba nagsimula ang lahat? Bakit ho hindi nagkakaintindihan itong apat na pinakamatataas na nakapwesto sa ating bansang Pilipinas? Siyempre yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kasama dyan yung dating Pangulong pinalitan niya na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at siyempre yung pinakamainit na pinag-uusapan dito, yung kasulukuyang House Speaker na si Congressman Martin Romualdez. Kasali rin dyan sa pinag-uusapan itong kasalukuyan nating Senate President na si Senator Migs Subiri, at marami pang sumasawsaw dyan. Actually, maraming nakikisali sa usapin na yan. Nandyan din po, kasali din kahapon, mainit yung binibitawan ng isa sa mga kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos, kung saan na talagang mabigat yung kanyang binitawan na sinasabi niya na kaibigan, yan. Ayan o, masarap pag-usapan yung salitang kaibigan na ang binabanggit nga daw po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakita daw o binigay daw ng PDEA yung pangalan ni BBM na tinawag nga niya yung salitang bangag. No? Medyo nakakasakit sa tenga yung salitang bangag na kasama daw sa drug list itong si Pangulo o dating Pangulong na dati pa lang, no? Na hindi pa siya Pangulo, na si Bongbong Marcos, kung saan hindi lang daw niya pinatrabaho sapagkat kaibigan daw niya. Kaya lang, ang binabanggit niya, bakit daw pumapasok itong si Pangulong Bongbong Marcos ng alanganin. No? Pero pinatunayan naman ni Senator Amy Marcos kahapon na sinabi nga niya na yung kaibigan ay tunay nga daw na kaibigan niya. Itong mga Marcos o itong mga Duterte rather, na lalong-lalo na yung kanyang anak at Vice President ngayon na si Sara Duterte, na naging dahilan kung bakit daw nailibing ang kanilang ama sa libingan ng mga bayani. Matagal pinagtatalunan yan, no? Sa administrasyon lang po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte naganap yung paglilibing ni dating Pangulo na matandang si Ferdinand Marcos, kung saan tinatanong nga na utang na loob nitong ni Senator Amy Marcos, at hindi siya tumatalikod dito sa kabila ng maraming mga nangyayari. Bagkos sinisisi niya doon sa mga sakim. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Medyo mabigat yung salita na yon. At hindi naman niya diretsong sinasabi kung sino yung makapal ng mukha. Pero alam na natin yan, di ba? Alam na kung sino yung sinasabi ni Senador Amy Marcos na nagsusulong ng People's Initiative. Diyan ho nagsimula ang lahat. Diyan sa usapin ng pirma, yung People's Initiative, no? Doon sinusulong ng ilang grupo na di umano sinasabi ang nasa likod daw neto ay si Speaker Martin Romualdez. May mga nananawagan din na sinasabi nga nila mag-resign na daw itong si Martin Romualdez sapagkat huli na daw, no? Huli na sa kanyang bibig pero hindi pa daw umaamin. Sabi nga ika nga ni Senator Chis Escudero na hindi raw People's Initiative, politika initiative. So yun yung mga nangyayari at yun yung mga pinag-uusapan kung saan sa pinagmulan ay People's Initiative,
nagpakita ho ng puwersa yung dalawang mama, yung mangtanda at yung bata, ng kalilang mga puwersa kung saan sabay sila nagkaroon ng kick-off rally. Itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ipinakilala yung bagong Pilipinas, kung saan idinaos siya yung sa Luneta, at yung naman kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan ginanap yan sa Davao at dinaluhan niya ng kanyang mga mahal sa buhay. At the same time, yung mga supporter niya at nakakagulat yung kanyang kaibigan na dating executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos na si Vic Rodriguez. Talagang wala hong matunay na magkakaibigan. Talaga ho yung mamang si Vic Rodriguez o Attorney Rodriguez, kasama niya yan, simulat sa pulang pangangampanya hanggang sa ipanalo itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa kabilang banda, yun nga po, nagparinigan, nagpatutsadahan, hanggang sa lumaki na yung problema. Yung mama naman na speaker natin, ang sinasabi nga niya na talagang mahimas-basa naman daw ata itong dating Pangulo. Baka hindi daw niya alam na tapos na ang kanyang termino. Magkakaduktong ho yan no? Simula ng People's Initiative, nagsimula ho yan doon sa pagtanggap ata ng administrasyon doon sa ICCT, yung paglaya ni Senator Laila de Lima, dyan ho nag-uugat yung hindi pagkaintindihan. Pero ang bunga ng lahat niyan, yung pagtanggal ng bilyon na intelligence span ni Vice President Sara Duterte, kung saan yun nga nagkaroon ng investigasyon, nagkaroon ng anomalya daw, di umano na itinago kung saan ginamit yung intelligence funds ng isang araw, at pinag-usapan niya, tatalakayin yan sa Kongreso. Doon ho nagmula, feeling ko, doon ho nagmula ang hindi pagkakaintindihan ng dating magkaibigan na si Rodrigo Roa Duterte at itong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Talagang mainit to. Tinatawanan lang. Yung sinabi ho ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na bangag. Dating adik itong kasalukuyang Pangulo, tinawanan lang daw niya. Mukhang ang kailangan ata daw ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pain reliever. Alam ko si Aaron Plato lang ang umiinom ng pain reliever dito pag masakit ang ngipin. Pero yung epekto nito, para daw mahimaspasan itong mamang dating matandang Pangulo na talagang nagpaparinigan at hindi nagtitigilan ng kanilang patamaan. Actually, kahapon umalis ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos papuntang Vietnam, nag-isnaban ho yung First Lady at yung Vice President. Hindi ho nagkamayan at hindi ho nagpansinan. Para ho silang mga bata na tinatawag natin ng mga leader ng ating bayan, pero sa kabilang banda, para ho silang mga nag-aaway ng hindi magkaintindihan. Para lang ho yan si Nikki at si Aaron, parang aso't pusa lang yan, hindi ho nagpapansinan niya. Pero sa kabilang banda, kunin ho natin yung kabuuan ng detalye na naganap na kick-off rally ng Bagong Pilipinas na idinaos sa mga bagong programa at serbisyo publiko ng gobyernong inilalatag. Sabi nga ng Pangulo, sa Bagong Pilipinas, walang waldas na sasayangin pera. Wala nga po, pero magkano kaya ang nagastos nyo sa isinagawa nyong kick-off rally? Pero sa kabuuan niya, may karagdagang balita live, si Mia Layagin. Mia? Sa pagpasok ng bagong taon, layo ng administrasyon na balangkasin ang hangarin nitong Bagong Pilipinas at ang naging kick-off rally nitong linggo ang nagsilbing hudyat ng pagsisimula nito. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naging pagdaraos ng Bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand nitong ika-28 ng Enero na dinaluhan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at nasa 400,000 mga taga-suporta. Sa kanyang talumpati, inilarawan ng Pangulo ang Bagong Pilipinas campaign bilang call for transformation at bagong estratehiya sa pamamahala na layuning masiguro ang pagpapabuti ng kapakanan at kapakinabangan ng mga Pilipino. Aniya pa, layunin din ng kampanyang ito na makapagbuo at makapaglatag ng mga mithiing dapat maabot at mapagtagumpayan ng pamahalaan at ng mga Pilipino para sa ikabubuti ng Pilipinas bilang isang nasyon at para sa pagpapaangat ng estado ng bawat isang mamamayan. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development of benefits of all our people.
Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. It serves the people. Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a set of ideals that all us Filipinos, regardless of political creed or religion or wealth, can coalesce around. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. To those whose overheated imagination has been poisoned by toxic politics, Bagong Pilipinas is no Trojan horse. It conceals no agenda. It is a program of many workhorses driven by the love of country. The sweeping vision that it brings presents will not automatically come to fruition. It will require for all of us to work very hard. Kasabay nito, nagbigay din ng hamon si PBBM para sa mga ahensya ng gobyerno at mga opisyalis nito na kumilos ng naaayon sa pangangailangan at kapakinabangan ng mga mamamayan bilang isa sila sa mga sandigan tungo sa pagpapabuti ng estado ng bayan. To win that trust, the government must show in deeds, not in words, that it is deserving of that trust. Government must lead by example, not by empty exhortation, but in ways that inspire confidence to our people, so they too will believe that the greatness they deserve is at hand. It must present an agenda for the future, with clear benefits for our people. For only by providing clarity will they invest in it. We must craft a blueprint for progress, a plan that inspires hope and promises change, because without one, we will be inflicting the old and outmoded views on our people, denying them the benefits that innovation and that empowerment will bring. Muli rin niyang pinaalalahanan ang mga sangay ng pamahalaan at mga namumuno rito na sundin at panindigan ang mga mandato at tungkuling nakaatas sa kanila kaakibat ng kanilang posisyon bilang ang pagbabago ay dapat magsimula sa mismong gobyerno. Kabilang dito ang pagpapabuti ng mga serbisyo publiko ng pamahalaan at pag-aalis sa red tape, pagsisiguro ng mabilis na transaksyon, pag-abot sa deadlines at mabilis na pagresponde, mabawasan ng mga requirement at ang panahon ng pagpoproseso rito, maging ang pag-aalis sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Samantala, binigyan din ni PBBM na sa Bagong Pilipinas campaign, mahalaga ang partisipasyon at pakikiisa ng mga mamamayan para mapagtagumpayan at makamit ang mga layunin sa ilalim nito, kasabay na rin ng pakikipagtulungan sa gobyernong kasama nito. Sweeping vision that it brings presents will not automatically come to fruition. It will require for all of us to work very hard. Such is not the assigned task of government alone, but it is the duty of every Filipino. This is not a plan drafted in isolation by those who govern. This is a plan drawn from the inputs of the sovereign. As such, it can only succeed with the people's participation. Succeed if the government will demonstrate the fortitude to do the hard work. And for this, I pledge, government will neither ask the people for sacrifices it will not exact first upon itself, nor impose a burden that is heavier than what people can carry. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin with government. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino. Alright, maraming salamat kay Mia Layagin. Yun nga, medyo talagang kung titignan po natin at pag-aaralan, mabigat yung sinasabi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Bagong Pilipinas. Yun nga po, isa sa pinakatumatak po sa ating sinabi ng mamang yan. Yun nga po, na sinabi niya na walang wawaldasin na pondo o pera sa Bagong Pilipinas. Yun nga po, kaya lang nandun po tayo ng mga oras na yan, may higit 300 katao ang umatin ho dyan, no? Walang wawaldasin. Magkano ho kaya ang nagastos natin dyan? At the same time,
para ho dumami yung tao dyan. Sinabay po natin yung pamimigay ho ng AIX, no, at ang ayuda at yung mga programa ng ating gobyerno. Sana medyo doon sa bagong Pilipinas na binabanggit natin, medyo mas maganda ho sana kung magiging makatotohanan. Actually, yung nakaraan hong administration, sinabi na rin ho ng mama yan, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, doon sa mabilis na proseso sa bawat ahensya ng gobyerno. Bawal nga ho mahabang pila ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Pero dun sa mga nangyayari ho ngayon at nagiging sumbong ho sa Euro TV News, yung pong mga maralitang Pilipino, pila pa rin po, mahaba pa rin po ang pila, bumalik na po yung pila. At the same time, yung mga supladong mga manggagawa ng gobyerno na pinapasaho doon ng taong bayan, naghahari-hari na ho dyan minsan. Hindi ho maiwasan, pero siguro ho dapat to mag-ikot, no, yung mga ahensya ng gobyerno, mag-check ng kanilang mga tauhan kung yung bang bagong Pilipinas ay ini-implement po sa mga ahensya ng gobyerno. Baka naman slogan na lang po yung bagong Pilipinas. So baka sana mo mas maganda kung pinakanta ho natin dyan si Andrew E. Actually, kumanta, no, si Andrew dyan, no? Bagong Pilipinas, nakakalungkot lang po isipin doon sana yung mga binabanggit ho natin. Mas maganda ho kung hindi ho kayo nag-aaway ng Pangulo o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi rin ho kayo nag-aaway ng inyong Vice President. Kasi ho, doon sa nagiging muka na naging political rally ho natin ito nakaraang linggo, mukhang nagpakitaan lang ho tayo ng puwersa, mukhang nagpakitaan lang ho tayo ng dami ng mga sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos at yung naganap na rally sa Davao kung saan dinaluan ho, isa ho ng pagpapakita lang to na hindi pagkakaisa ng bawat Pilipino. Imagine, hindi umaten ng dating hindi dumating o umaten si Vice President Sara Duterte sa rally ng Luneta, pero yung kapatid ng Pangulong na si Senator Amy Marcos nasa Davao. Asan ho ang bagong Pilipinas kung yung mga leader at magkakamag-anak ay hindi ho nagsasama-sama doon sa bagong Pilipinas? Katulad po nitong pangalawang balita po natin, Mayor Baste Duterte sinabing tamad at inuuna ng Pangulo ang pamumulitika kaysa sa pagtatrabaho. Hamon nga nito, magbitaw ka na lang sa pwesto. May karagdagang balita live si Vanessa Cleopas. Vanessa. You are lazy and you lack compassion. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumagod na. Kay giuna niya ilahang politika, ilahang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. So karon, imbes of opening up new opportunities, especially for those sa lower classes, kay para mo improve ang kinabuhi sa mga Pilipino, labi na sa mga kabos, giuna nila ilang mga kaugalingon. Yan ang naging pahayag ni Mayor Duterte sa harap ng mga Davaoenos bago idaos ang prayer rally kontra People's Initiative. Ayon sa alkalde, ang pag-amyenda sa saligang batas lalo na pagdating sa pamumuhunan ng mga banyaga sa loob ng bansa ay maaaring maglagay sa Pilipinas sa hindi magandang sitwasyon. Sinabi pa nitong walang pagmamahal si Pangulong Bongbong Marcos sa bansa kaya naman matapang niyang hinamon ito na magbitiw na lang sa kanyang pwesto bilang Pangulo ng bansa. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Sa mismong rally naman, pinayuhan nito ang Pangulo tungkol sa tinatahak niyang landas. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Aniya hindi pa niya nakakausap si Baste tungkol sa binitawan nitong salita at hamon laban kay Pangulong Marcos.
Naniniwala rin daw siya na bilang pangalawang Pangulo ng bansa at pagiging kalihim ng Department of Education, tungkulin niyang manilbihan ng tapat para sa mga Pilipino kasabay ng tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng taong bayan nang siya ay mahalal bilang Vice President. Binigyang diin din ito na ang anumang hindi magandang trato na nakukuha niya mula sa ibang sektor na kapanalig ng Pangulo ay hindi aniya katanggap-tanggap. Para sa URTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino. Maraming salamat kay Vanessa Cleopas. Actually, itong mamang to, itong kasulukuyan na mayor ng Davao, hindi mo naman din masisi sapagkat nakita niya yung tagumpay ng kanyang ama kontra droga, kontra krimen. At the same time, yung pag-angat ng mga sahod ng mga kasundaluhan na siyempre ng ating mga kapulisan, medyo nadismaya siya, no? Pero siguro mas masyado pang maaga para husgahan ni Mayor Baste Duterte itong ating kasulukuyang presidente sapagkat magdadalawang taon pa lang naman, no? Pagbigyan na natin, kaya lang medyo nakakalungkot lang talaga yung nangyari bago umalis ang Pangulong BBM papuntang Vietnam. Abay, talagang nakita ho natin yung hindi pagpapansinan ng ating First Lady at ng ating Vice President doon. Makakalungkot isipin yung mga leader ng bayan, yung mga tinitingalaan ng ating mga mahihirap na Pilipino, nagpapakita ho ng kagaspangan doon sa klase ng hindi pagpapansinan o siguro dahil totoong tao lang itong mga to. Kaya lang, ano ho bang dulot nito? No? Sabi nga natin, no? Sabi nga ho ng mga magagaling, sabi nga ho ni Aaron Plato, yung bang nangyari mga malalaking rally at dami nang pumunta, ano ho na bago kinabukasan? May mga tao ba nagkatrabaho? May mga tao bang nakakain ng 4 na beses? 4 na beses no kasi pagkain. Kaya si Aaron Plato mataba. No? So yun ho nakakalungkot. May solusyon ho bang nangyari doon sa mga nakitang programa? Doon sa bagong Pilipinas, sana ho yung kinabukasan na merong kakulangan na 5 milyong walang hanap buhay. Nagkahanap buhay sana. Wala ho naman. No? Hindi ho naman naging bagong muka o bagong Pilipinas doon sa problema ng ating bayan. No? Yung pong mga batuhang salita ng mga leader natin, panoorin ho natin yung sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kasama daw itong si Pangulong Bongbong Marcos sa listahan ng PDEA. Sabi nga rito, bangag no? Panoorin po natin. Ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, drug list o kasama sa listahan na gumagamit ng droga dahil kaibigan. Doon ho tayo nagkakatalo dahil kaibigan, dahil ba hindi kaibigan si dating Senador Laila de Lima kaya ho ba nakulong, no? So sana naging patas po tayo doon sa ganong klase ng programa, no? Doon ho minsan nauhuli yung pagtataksil mo sa bayan, no? Yung doon sa ginagawa mo na kaibigan si Pangulong o dating Pangulong o dating Senador na ngayon ay Pangulo na si Bongbong Marcos na kaibigan niya noon at kaya hindi niya ipinahuli. Pero si Senator Laila de Lima ipinakulong. Yung ba'y kasunduan o kasama sa kasunduan na ipapalibing ang iyong ama sa libingan ng mga bayani para wag ka rin makulong bilang isa sa mga, sabi niya nakasama sa listahan ng PDEA pero idininay ho ng PDEA yan itong nakaraang araw na hindi naman daw talaga totoo ang binabanggit o winiwika ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte diyan sa kanyang mensahe. At may sagot yung Pangulong Bongbong Marcos diyan. Panorin po natin. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive.
and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya alagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Medyo binitawan nga ng Pangulong Bongbong Marcos na mukhang kailangan na ata ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng pain reliever para mahimas-himas daw yung mama doon sa kanya mga binibitawang salita. At syempre, hindi naman pwedeng hindi makikisaw-saw dyan. Yung Senador Amy Marcos, may sagot din po dyan si Senador Amy Marcos dyan sa hindi pagkakaintindihan ng dating magkaibigan na dating Team Unity. Mukhang hindi na ho sila Team Unity ngayon. No? Mukhang hindi na ho sila nagkakaintindihan. Panoorin po natin. Ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Gamot sa makapal na mukha. Naku, Diyos ko po. Sino ho bang hindi makapal ang mukha sa mga nagpapakita ng hindi pagkakaintindihan sa social media at sa media? Di po ba lahat kayo, no? Mas masaganda ho ang pinag-uusapan ho natin, kawalan ng trabaho, kawalan ng tamang edukasyon, kawalan ng kagutuman, taas presyo. Naku, yan po ang isa sa pinakamalaking problema ho natin. Lahat na ho ata ng presyo ng bilihin ay tumaas na. Sana ho yun ang pinag-usapan sa Bagong Pilipinas at yun din po sana ang pinag-usapan sa Davao kung paano matutugunan yung taas presyo ng gasolina, taas presyo ng mga gulay, pagkain, at the same time, yung taas presyo ng mga bayarin ng mga mamayang Pilipino, yung Meralco, yung lahat na ho tumataas na. Yung pangakong 20 pesos na bigas, wala naman pong nangyari. No? Pero sige, tingnan lang ho natin, baka naman po talaga sa Bagong Pilipinas, baka naman may aasahan talaga itong mga maralitang Pilipino. At sana tatamaan din yung mga mamamayang Pilipino na umaasa, ayon nga sa SWS, no, doon sa survey na ginagawa nila, marami pa rin pong umaasa na sila ay aahon sa kahirapan. Sana po, no? Sana po sa Bagong Pilipinas ay maramdaman po at maging totoo na po ang tunay na pag-asenso ng maralitang Pilipino. Maraming salamat po sa nakaisa sa programang Talk with Boss. Abangan niyo po ang susunod na programa, ang Puwersa. Hindi, yun yung programa nila, di ba? Basta abangan niyo po yan. After 5 p.m. po yan. Siyempre po, maraming salamat po sa nakaisa sa programang Talk with Boss. Ako po si Danny Mangahas. Paalam.